Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ng ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ang maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Opo. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook kahit bumaliktad. Mawasak ang institusyon, malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan eh. Obvious naman eh, huwag na tayong maggaguhan dito. At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito po matinding banat ni Atty. Topacio. Dito nga po kay Bonjing Remulla, mga kabayan. Doon pa rin po sa usapin na siya po ay nakakuryente. Nakakuryente po si Bonjing. Dahil nga po sa hindi po siya marunong mag-research bilang isang ombudsman. May staff ka naman daw po sir. Bakit hindi ka man lang nagtanong sa staff mo? Kaugnay dun sa kaso ni Senator Villanueva. Basta-basta ka lang nagpapamedya at ikaw lamang yung kaisa-isang ombudsman na gustong-gustong magpapogi. Kaya nga po ang tawag po sa'yo ni Atty. Topacio pogi na Bakit mga kabayan? Dahil wala pong ibang ginawa ito si Remulla, kundi po magpatawag ng media at magpapogi po sa media. Dahil siya po talaga ay hindi naman po isang mambabatas o isang attorney. Attorney na sa larangan. Kundi siya po ay isang politiko. Kaya po panay papogi po ang ginagawa at ayon na nga rin po kay Atty. Topacio, ito nga pong si Bonjing Remulla, talagang pinipit po yung mga batas. Una na nga po dito, ang magpinipit niya sa batas, na siya ay tumayo bilang husgado doon sa pagdukot po kay Pangulong Duterte. Di po ba? Pinipilit niya na siya daw po ay yung korte at pinapayagan niyang kunin si Pangulong Duterte ng ICC. At dahil nga po dyan, sa kanyang pagiging tuta, natuwa po si Junior at ginawa po siyang ombudsman. Kahit po pinipiti nila ang batas, maiupo lamang itong si Remulla. O kaya po ganyan po ang nangyayari. Ngayon po ay napahiya po itong si Bonjing Remulla sa media. Kanya nga pong binawi at sinabi po niya na ito daw pong si dating Ombudsman Martires ay inilihim. Inilihim daw po yung nangyaring pag-dismiss sa kaso po ni Senator Villanueva. Yan po ang hirap sa atin Di ba? Puunahin mo yung putak bago ang utak. Tapos, pag nagkamali ka, isisisi mo sa iba. Daming ganyang mga Pilipino, mga kabayan. Isa na nga po dyan si Bonjing Remulla. O ito mga kabayan, hindi ko na po papakahabain pa yung intro natin. Panoorin nga po natin. Ito pong banat po ni Atty. Topacio dito kay Bonjing Remulla. Atty. Topacio, pasok po. Speaking of manas, mukhang kengkoy nangyari na naman. Opo nga Ombudsman Boying Remulla. Yun nakakalungkot di ba? Sir. Opo. Mahilig pala siya sa sex bomb dancers. Laban bawi. Ayan. Di ba? Ito Sige po. Ipag-aralan natin kung bakit kengkoy. Itong ginawa niya na noong makalawa ay sinabi niya, uy, yan pa lang si Senator Villanueva na tinatarget nitong administrasyon na ito. Dahil hindi nila kakampi, di ba? Sinabit dun sa flood control, pinrease agad yung mga accounts, dali-dali, samantalang yung accounts naman ng ibang nabanggit, ang daming nabanggit, yung accounts lang ni Estrada, ni Jinggoy Estrada at ni Villanueva ang pinrease, di ba? Ang daming nabanggit na congressman, kasama si Saldico, kasama si Martin Romualdez. Ewan ko kung na-freeze na yung assets ni Romualdez, di ba? Parang takot yata sila kay Romualdez Anyway, sabi niya, uy, noon nga pala, sabi ni Boying. Opo. Total, tawagin lang natin Boying. Total, yun naman ang tawag sa kanya ng media. Sabi niya, uy, meron nga palang dismissal order si Joel Villanueva. Opo. Dapat ipatupad. Okay, for context, hindi ko dinidepensahan si Joel Villanueva. In fact, mga kasama,
Ako ang isa, and this is on record, na sumisigaw noon na dapat ipatupad yang order na yan ng ombudsman kasi noong nagkaroon ng dismissal si Joel Villanueva na iginawad ng ombudsman dahil sa mga ginawa niya nung siya ay pinuno pa ng TESDA, di ba? Okay. TESDA pa, hindi pa TESDA bilang pa. senador. Right after TESDA, kaya nga di ba nung lumaban siya ng senador, ang kanyang alias ay TESDAman. Di ba? Nanalo na siya ng senador. Opo. Pinapatupad ang dismissal. Sabi ng Senate President, hindi ko ako sigurado hindi ko pa nare-research. Wala akong time kasi. Medyo naging busy ako. Kung hindi ako nagkakamali, si Tito Soto rin ang Senate President noon. Yeah. Sabi niya, hindi namin pwedeng ipatupad yan. Bakit? Sapagkat ang Senado lamang, under the Constitution, ang sole judge ng qualifications ng kanyang miyembro. May ini-invoke siyang ganon. At tama naman, that was the time nung may backbone pa si Tito Soto. Na hindi pa siya sunod-sunuran sa speaker at hindi siya sunod-sunuran sa Malacanang. There was a time may backbone yung mama Kaya lang, habang tumanda yata, di ba, pagka nagka-osteoporosis, medyo nag-disintegrate yung backbone. Medyo humina yung kanyang buto. Buto! Kaya hindi ka ganun tanangga, di ba? Minsan, may mga tao, hindi naman lahat kasi. Marami akong alam, katulad ni Mayor Lim. May edad na, 70 plus na, matikas pa. May mga tao talaga habang tumatanda, lumalambot yung buto. Buto! Oo. So, hindi na patupad. Opo. Naisip bigla, nung naupo siya bilang ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying, Pogi naman talaga yan. na, teka muna, hindi ba may dismissal to? Ba, susulat ako sa Senado. Ipapatupad ko. Grabe. Okay, di ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya, kumatok. Ito yung nangyari Opo. May kumatok sa opisina niya. Sino yan? Oy, Sabi ay, ni Boying. Pasok. Yan, di ba? Oo. Sir! Ano? Di ba ganun siya? Sir, yung pinapagawa niyong letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Etong sabi ni Boyong, okay, di na pahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi, Ay, di pa yun? hindi niya sinabing sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinarap niya ulit sa media, uy! Meron na palang dismissal. Di pahiya siya Isang kwek dyan. Yan, para kay Boying. kwek. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yon. Naku, dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko. Teka, hanap tayo ng palusot. Eto, humarap siya sa media. Binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Anong secret? Dinismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan. Ayun. Hindi man lang niya inutos. Hoy! Hoy! Tignan mo nga itong records ni Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to Di sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ang ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ang maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Opo. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook kahit bumaliktad. Mawasak ang institusyon. Malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan Obvious naman Huwag na tayong maggaguhan dito. Totoo naman po mga kabayan na ganyan po talaga kakapal ang mukha ng gobyernong nito na mismong sila mismo ang hindi lang po binabalik ko yung batas binabali na po yung batas. Literal po talaga. Itong gobyerno po ni Bangag Jr. Di po ba? Isang religious group kay OJC pinasok. Papasukin mo. Di ba?
dating Pangulo, ipapamigay mo, papadukot mo para dalhin sa ibang bansa. Anong klaseng Pangulo ka? Hindi mo ka di ba? Wala ka man lang utang na loob. Nang dahil kay Pangulong Duterte, yung tatay mo na ayaw ipalibing ng lahat ng Pangulong dumaan sa ating bansa, siya lang nakapagpalibing sa tatay mo sa libigan ng Bayanits, ganyan ang gagawin mo? Ganyan po, kabangis. Ha? Yang si Bangag Junior, mga kabayan. O, sige po, Atty. Tomasio, ituloy mo po. Yung iba, dinidepensa pa eh. May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla eh. Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, sabi niya, secret, you have custody and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam na na-dismiss. Bago isisisihin mo yung dating ombudsman, Boss Boying. Kaya hindi po nag-a-appoint ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi politicized yung office. Anong ibig kong sabihin? Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular o magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadi-dismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Yes. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig sa publicity ang mga huwes. Ayaw po ng mga judges ng publicity. Kasi nai-impluwensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. Hindi ko sinasabing hindi pogi si Boying Pogi. Kaya nga tawag natin si Pogi di ba? Yun ang kaibahan. Ang mga judges, hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po, may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan, kaya nga hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless may wrong ginawang kasalanang matindi. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason? Para nga hindi ma-impluwensyahan. Yan ang temperament ni dating ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice of the Sandigang Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Alam nga magpa-press con siya, dinismiss ko to. Dinismiss ko to. Final ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka Nasa kaibuturan na ng iyong puso na gusto mo ng publicity. Hindi natin masisisi yan, Ibang physiognomy ng politiko. Gusto niyan laging preening in front of the cameras. Pakyut lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Pero hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpakyut sa media. Kung na-dismiss yan, trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yon na na-dismiss na. Wala namang problema. Hindi kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize. Hindi ba, lahat ba nang nangyayari sa buhay ko, kailangan ko i-publicize kahit ba politician ako? Kaya nga may media. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadadaldal. Katulad ng Pharmally, sinabi niya, dapat ito i-reopen yung Pharmally. Baka makalimutan. Anong makalimutan na nasa court na nga? Di ba? Alam yun. Di ba nag-tweet ako, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ni Pogi yung mga bagay-bagay. Bago, lulusot siya, sasabihin niya, hindi. I-withdraw namin. I-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisin na yan.